O Manuel, kumusta naman yung check-up mo kahapon? Sana naman tingin na ng Panginoon yung dasal natin. Naku, mahal pa naman ang maintenance mo! Oo nga po pala, Tay. Gagaling na po ba kayo? Huwag kayong mag-alala. Hindi na tayo mahirapan sa pagbili ng gamot. Nabawasan na rin yung mga gamot na iniinom ko. Talaga po? Nay, narinig niyo yun? Talaga ba, Manuel? Ang tagal-tagal na nating dinarasal yung sakit mo. Gagaling ka na? Alam niyo po ba, Tay? Yan ang palagi ko pong pinagdadasal sa simbahan. Na sana dumating po ang araw na hindi na po kayo mahihirapan. Na sana gumaling na po kayo ng tuluyan. Talaga ba, anak? Salamat naman kung ganon. Oh, Ador, di ka pa ba alis niyan? Sige po, Nay. Ma, pa, alis na po ako. Ingat Sige, ka. Ingat ka. Mag-ingat ka, ah. O siya, ililigpit ko muna to. Lord, thank you po sa araw na ito. Thank you po dahil sa wakas, pagkatapos ng lahat-lahat ng pinaghirapan po namin pampa-opera, sa lahat ng utang para ipambili ng gamot, binigyan niyo po kami ng himala. Lord, maraming salamat po sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nay! Ano nangyari, Nay? Tay! Tay! No, wala na yung tatay mo, no. Wala na siya. Hindi, Ma. Buhay si Papa. Malakas siya. Anak! Lord, ba't nagawa mo naman sa amin to? Ba't sa amin pa? Buong akala namin, gagaling na siya. Ba't kailangan niya itago na malala ng sakit niya? Bakit hindi man kami tinulungan? Lahat na lang kinukuha mo. Dor, alam ko masakit ang mawalan ng ama. Nakikiramay ako. Ngunit wag mo naman sisihin ang Panginoon. Sigurado ako, kapiling na niya ang ama mo ngayon. Pero nahihirapan na po talaga ako. Naintindihan ko. Mayroong magaganap na Bible study bukas. Samahan mo naman ako sa pagdalo. Malay mo, doon mo mahanap ang totoong kahulugan ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking ama. Kung Ador, mabuti naman na nakarating ka. Halika, maupo ka na. Dodi, ipagpatuloy mo na ang pagbasa. Kung hindi ko sana sinabi sa inyo, pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At pag pumunta na ako at naipaghanda kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin, upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam niyo ang daan sa pupuntahan ko." And as Psalm chapter 127 verse 3 reminds us,
Children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Tulad ng bawat biyaya, ito'y hinihintay, ipinagdarasal, at minsan ipinaglalaban. Sa tamang panahon, sila'y biyayang nagbibigay ng kulay sa ating buhay, tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, panatilihin natin ang mga salitang ito sa ating mga puso at magdasal para sa mga biyayang nakalaan sa ating pamilya. Buti na lang talaga, tinulungan tayo ni na Sir Eliador sa mga gastusin. Ang hirap kasi makahanap ng trabaho ngayon eh. Pero, excited na ako makita si baby. Tayo kaya, mahal? Kailan kaya may babahagi ng Panginoon ng biyaya niya sa atin? Dodi? Sinusubukan kong maging matatag araw-araw, Eliador. Pero ang hirap. Nakakapagod ng maghintay. Parang nakalimutan na tayo ng Panginoon. Hindi tayo nakalimutan ng Diyos, Dodi. Marami siyang plano para sa atin. Hindi man natin nakikita ngayon, pero naroon yan. Pero bakit ganun, Eliador? Bakit parang lahat ng iba'y binibiyayaan pero tayo hindi? Gusto kong maging nanay, gusto kong magkaanak. Dodi, mahal ko, ang bawat pag-asa ay katumbas ng isang panalangin. At ang bawat panalangin ay may sagot sa darating na tamang oras. Ayon naman sa Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. Oh, okay lang. CR lang. Dodi? Eliador? Dodi? Eliador? Positive siya, Eliador. Mahal, totoo ba to? Totoo ba magkakaroon na tayo ng anak? Oo, Eliador, magkakaanak na tayo. Thank you, Lord. Magiging tatay na ako. Oo, hindi tayo kanalimutan ng Diyos. Hi, Daddy! Oh, wow. So, dito naman, try mong basahin dito. The Lord our Shepherd. The Lord, our shepherd, and never forget what I tell you to do. Ang dami mo muna. Thank you po. Remember that the person who plants few seeds Morning, Ma. will have a small crop. Morning. The one who plants many seeds will have a large crop. Sabi nga sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng kagalakan. Kaya dapat ay palagi natin piliing maging mabuti sa ating kapwa. Tumulong tayo ng walang hinihintay na kapalit. Dad, alam niyo po ba, tutor na tong anak niyo. Kasama po si Russell sa mga tinuturuan ko kanina.
Wow, mabuti naman. Nakakabilib din talaga yung si Russell, no? Kahit pinapaaral natin siya, tumutulong pa rin siya sa iba. Gaya ng kanina, pinakain niya pa yung mga youth sa simbahan. Kain? Pinakain ni Susie yung pusa kanina. Malaki yung pusa. Meow! Kakatuwa naman, ang babait ng mga anak ko. Mama, alis na po ako. Kuya, konting pagkain po, pantawid dito. Pasensya na po, konti lang. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Uy, Pao! Kamusta? Okay lang. Thank you nga pala sa tulong niyo ng Tito Eliodor ah. Nakatulong, nabayaran ko yung tuition ko. Wala yon, pamilya ka na din naman sa amin eh. Sige bro, una na ako Sige, ah. ingat, ingat. Hello, Ma? Magsisimula na po yung mass. Anak? Susie? Po? Bakit po kayo umiiyak? Ma, ano nangyari? Nawawala ang kapatid mo. Nawawala si Susie! Nawawala si Susie? Pao? Bumalik ka na, Pao. Pao. Nabalitaan namin yung nangyari. Kaya nandito kami para tumulong. Panahon na po para suklian po namin lahat ng nagawa niyo pong kabutihan para sa amin. Mahal, nasaan na kaya yung anak natin? Ilang araw nang lumipas. Huwag kang mag-alala, mahal. Mahahanap din natin siya. Ma, Pa, wala pa rin po bang balita? Paano kung di na po natin siya mahanap? Bakit po tayo pinapabayaan ni Lord? Anak, may awa ang Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Sa bawat dasal natin, nakikinig siya. Naririnig tayo ng Diyos. Hindi tayo titigil hanggat hindi nahahanap ang kapatid mo. Manalig lang tayo sa Diyos, anak. Ipagdasal natin ang kapatid mo. Pau! 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 Nahanap na namin siya. Nakita na namin si Suzy. Ha? Saan? Nandun doon siya sa playground. Doon siya nakita nila mama at papa. Buhay siya? Buhay siya? Buhay siya! Puntahan na natin sila. Kailangan ni Suzy yung kuya niya. Uy! Di ba yun yung nawawala? Yung may schizophrenia? Oo nga, ampon lang yun, di ba? Oo. Suzy, huwag ka mag-alala. Papunta na yan sa kuya mo. Si Kuya? Si Papa? Si Mama? Suzy! Suzy! Kuya? Suzy! Suzy! Sorry, hindi ka napuntayan ng maayos ni Kuya. Pero okay na, nandito na ako. Okay ka lang ba? Hindi na kita papabayaan, okay? Babantayan na kitang maayos. Huwag ka na ulit aalis, ha? Nandito na ako. Hindi na kita papabayaan. Promise, I promise.
anak! Suzy? Suzy, anak! Salamat po, Lord. Hindi niyo po binabayaan si Suzette. May awang Diyos. Mahal tayo ng Diyos kahit ilang beses na natin siya pinagdudahan. Hindi natin alam ang dala ng bukas. Pero alam natin kasama natin ng Diyos. Dahil doon, patuloy tayong mabubuhay na may pananampalataya. Ang mahalaga ay sama-sama nating hinaharap lahat ng hamon sa gabay niya. Sabi nga sa 2 Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, Salamat. at di napipilitan Pagpalain ka nawa lamang, ng sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng kagalakan. Kain, pinakain ni Susie yung pusa kanina. Malaki yung pusa. Meow! Kakatuwa naman, ang babait ng mga anak ko. Buhay siya! Bakit parang lahat ng iba'y binibiyayaan pero tayo hindi? Ang bawat pag-asa ay katumbas ng isang panalangin, at ang bawat panalangin ay may sagot sa darating na tamang oras. Yung challenges, yun ang naano sa'yo eh. Yung nahuhubog ka sa mga challenges eh. Tapos, pag sa tulong ng Diyos, na-solve mo yun, nagiging matatag ka. Sabi nga, after the storm, you become stronger. Pag nalagpasan mo yung storm sa buhay mo, doon ka lumalakas. After nung ma-solve mo yung problema mo, harapin mo lang, may pag-asa. Tapos pag na-solve mo, you become stronger. Kung nahihirapan man ako, inisip ko na, may plano yung Diyos sa akin. Lagi kong inisip na hindi naman niya ako pababayaan. Siguro, sa isang linggo or buwan, mahihirapan ako. Pero iniisip ko na malalagpasan ko rin ito. Ayun, sabi nga ng father ko kanina sa interview, ako kasi nagiging instrumental lang ako eh. Yung mga may nangangailangan, gano'n. Kasi ako yung pagmamahal ko kay God, ang inaano ko yung mission niya eh. Ang mission ko is sa simbahan, kuwari, kahit maliit lang. Ayoko yung nakikitang may nagugutom na bata. Minsan yung sapatos nila, sira-sira na. Yung tutulungan ko lang sila. Yung may pera naman ako sa wallet ko, bibili ko sila ng sapatos, hindi naman na mamahalin. Kaya bibili ko silang pagkain na para mabusog sila. Si Pao tsaka yung family niya, sila din yung one of the reasons bakit nakapagtapos ako ng pag-aaral. So dahil sa tulong nila sa akin tsaka sa family namin in particular, nakapag-aral ako, nakapag-pursue ako ng aking undergraduate program. Kung hindi dahil sa family nila, I think I wouldn't make it. I wouldn't think na marireach ko yung ganong step sa buhay ko. Yung lahat ng bagay sa mundo, pati yung buhay natin, hiram lahat eh. Ayaw ko nang mag-ano naman ng upuan, yung magtaas ng bangko na si itinulungan ko, ganon. Pero siguro, sila na yung magsasabi kung na-inspire bila sa akin o hindi. Sila yung magsasabi, hindi ako. No? Yun, nalaman na lang namin, yun nga, yung isa yun, may pinapag-aral siya. Di ba, syempre, yung isang utility namin dati, parang janitress, ganyan, tinulungan niya. So, by that alone, parang wow, di ba, napaka-generous niya, approachable na boss. Syempre, at that time, kahit hindi pa siya yung head ng division namin, talagang malalapitan mo siya. Hi, Mommy. Hi, Daddy. Hi, Pao. I just want to say thank you for everything that you have given me. I think everything that I have now and everything that I am now is because of you. I will do my best para in return, kahit hindi man ako sa inyo makatulong, sa mga kapwa ko, makatulong ako. Bilang isang produkto ng pagmamahal ng isang anak ng Diyos at anak ng magulang, may papayo ko lang sa mga ibang tao na
wag silang sumuko, no? Meron silang pinagdadaanan na mabigat man o magaan na problema. Yung Diyos mayroong plano para sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib. Sa pagkabahala nadala ng daigdig. Sa dami ng nangyayari, saan ba ako lalapit? Kundi sa'yo lang ako kakapit. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Ika'y nais ko sumibol kasama ka. At sulyapin natin ang ating hinaharap. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo ang pag-ikot ng aking mundo. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin, ikaw ang pahinga sa bawat sandali. Patungo sa'yo ang aking tinig at iisa lang ang sinasabi ng pindig. Ika'y sasalubungin. Kapag magulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Sa isang sulyap mo lang, tila ako